Hubad. Umalis ka na agad. Tagapamahalang Lu, ikaw ay sadyang napakayaman, pero may laso ng iyong dugo mula pa nung isilang ka. Ngayon, mayroon ka na lang 3 buwan para mabuhay. Ang tanging paraan ay mahanap ang babaeng may marka ng paru-paro sa kanyang katawan para magkaroon ng pag-asang maligtas. Huwag mo akong sundan! Kapag naibenta ko na ang lahat ng mga alagang manok at baboy, ay sapat na siguro ito para sa aking ina na kailangan para sa operasyon na 800,000 piso. Ang mga manok ko. Ginoo, Ginoo, maayos lang ba kayo? Ginoo. 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 Doktor, pwede bang bigyan niyo pa ako ng kaunting oras? Nakawala ang mga alaga kong manok. Hindi ko pa kayang mabuo ang ganoon kalaking halaga sa ngayon. Sige na nga. Maraming salamat, Doktor. Ginoo. Ginoo, maayos lang ba kayo? Ginoo. O baka naman, gusto niyo bang tawagan ko ang ambulansya para sa inyo? Ang tanging paraan ay mahanap ang babaeng may marka ng paru-paro sa kanyang katawan para magkaroon ng pag-asang maligtas. Lapastangan ka. Ano ba talagang balak mong gawin? Hindi ba't kailangan mo ng pera? 40 milyong piso. Ibigay mo sa akin ng 1 beses. Ayoko. Sana ay hindi na lang kita tinulungan. Estudyante pa lang ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo na ako, pwede ba? Lumabas ka rito. Lumabas ka. Lumabas ka. How? Sunduin mo ako sa barangay Tauhua. Tulungan mo akong mag-imbestiga sa isang tao. 10 minuto. Gusto kong makuha ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya. Nay, bakit ka lumabas ng ospital? Napakabigat ng bayad sa ospital sa lungsod. 730 piso bawat araw. Pero hindi ka pa nag-ooperahan. Halika na, bumalik na tayo. Yueyo. Huwag na nating ipagamot. Ang sakit na ito, walang katapusang gastos lang ito. Balang araw, magpapaturok na lang si nanay sa klinika sa baryo natin. Nay, wag po kayong mag-alala sa pera. Ibenta ko man lahat ng alaga nating manok at baboy, ibebenta ko silang lahat. At pagkatapos, Kalokohan. Ang mga iyon ay para sa pag-aaral mo. Paano mo iyon basta na lang ibebenta? Wala talagang silbi ang nanay. Sa mahabang panahon ng buhay ko, wala man lang akong naibigay sa iyo. Nay, sa master's degree ko, hindi na ako tutuloy. Kayo po ba si Binibining Qin Mingyue? Sino po sila? Ang pinakamayamang tao sa Chongqing na si Junong Lu ay handang sagutin ang lahat ng gastos sa pagpapagamot ng iyong ina at kumuha rin siya ng pinaka-autorisadong grupo ng mga doktor para gamutin ang iyong ina. Binibining Qin, Ginang Qin, bumalik na po tayo sa ospital ng Huiguang para sa inyong pagpapagamot. Nay, may pag-asa na ang sakit mo. Paumanhin po, nasaan po si Ginoong Lu? Sumunod lang kami sa utos ni Ginoong Lu. Wala na kaming alam na iba pa. Itong matandang pamilyang Chin, itong mag-ina na wala ng kasama, kaya ba nilang magbayad ng bill sa ospital? Hindi nagbabayad, parang sila pa ang pinakamayaman. Ang mga ekspertong kinuha para sa kanila, napakagalante naman. Bakit naman ganoon? Walang pera? Maaari naman niyang ibenta ang kanyang anak sa labas. Itong si Qin Mingyue, mukhang mapanukso talaga ang itsura. Sino ang nakakaalam kung ano sa labas, kung anong mga paraan ang ginagawa niya doon? Pwe, wala talagang hiya. Estudyante pa naman sa kolehiyo. Pero sa huli ay nagbebenta lang pala ng sarili sa labas.
Yueyo, huwag mo na silang pansinin. Kapag nakita na natin si Ginoong Lu, pasalamatan natin siyang mabuti. Doktor, maaari niyo po bang ibigay sa akin ang contact number ni Ginoong Lu? Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Ang ganong klaseng importante na tao. Kami ay... Nandito na si Ginoong Lu. Ikaw nga. Bakit mo ito ginagawa? Binibining Kin? Siguro naman ay malinaw na sa iyo ang dahilan? Nagpapasalamat ako dahil iniligtas mo ang nanay ko. Pero, hindi ako ang tipo ng babaeng iniisip mo. Kung ganoon, tila ang buhay ng nanay mo ay hindi naman pala mahalaga sa iyo. Kaya ang operasyon niya ay hindi na rin kailangang madaliin. Huwag. Patawad. Ginoong Lu, ano man ang gusto mo, ay ibibigay ko sa'yo. Ang operasyon ng iyong ina ay ako na ang bahalang mag-ayos. Ngayong gabi ay magpapadala ako ng tao para sunduin ka papunta sa pamilyang Lu. Basta ibigay mo sa akin ang iyong unang beses, ano man ang hingin mo, ay maibibigay ko sa iyo. Ginoong Lu, isa akong napakatradisyonal na babae. Ang aking unang beses ay para lamang sa aking asawa. Asawa? Gusto mong magpakasal sa akin? Ako, Pwede. Magpapakasal tayo ngayon din. Ngayong gabi, ang ating unang gabi bilang mag-asawa. ano? Hindi ko akalain na ikakasal talaga ako sa lalaking ito. Tuloy po kayo sa inyong pag-uwi, Ginoo at Ginang. Binibining Kin, dito po kayo. Pagbati sa'yo, tagapamahalang Lu. Ngayon, basta't magsama kayo sa silid, ay mabubuhay kayo ng matagal. Ngunit, Magsalita ka? pagkatapos ninyong magsama, ay mamamatay si Binibining Kin. Ihanda na lang ninyo ang kanyang burol. Ginoong Lu, pwede bang bigyan mo pa ako ng kaunting oras? Ako, Gusto mong umatras? Tingnan mong mabuti. Ngayon, ako na ang asawa mo. May problema pa ba? Ngayong gabi, kailangang ibigay mo ito sa akin. Maghubad ka. Hello? 3 minuto. Itigil mo iyan, Qin Mingyue, ang pambayad sa ospital ng nanay mo. ayaw ko. Wag po. Huwag mo akong piliting sabihin ito ng pangalawang beses. Maghubad ka. Ginoong Lu, hindi pa ako kailanman nagkaroon ng nobyo. Ikaw ang unang lalaki sa buhay ko. Natatakot ako. Kasal na tayo. Ano pa ang pinag-aalinlanganan mo? Ginoong Lu, Hayaan mo na. Nakasira ng gana. Sa silid-aralan ako matutulog? Ginang, narito na ang inyong midnight snack. Bakit ngayong gabi pa lang ng inyong kasal ay magkahiwalay na kayo ng silid na tutulugan? Medyo malamig ang panahon ngayon. Hindi ko alam kung kakayanin ba iyon ng Ginoo. siguradong malamig sa silid-aralan. Dapat ko ba siyang dalhan ng kumot? Umaatake na naman ang lason sa dugo. Anong ginagawa mo rito? Labas. Anong nangyari sa'yo? Layas. Ginoong Lu, dadalhin kita sa doktor. Ayaw mong umalis, ha? Sige. Ikaw ang naghanap nito. Huwag kang malikot. Mag-ingat ka dahil baka totohanin ko ang pag-angkin sa iyo. Ginoong Lu, nakatulog. Ka na pala.
Ma, Yueyo, may sasabihin ang nanay sa iyo. Itong si Ginoong Lu, napakabait talaga niyang tao. Ipinag-ayos niya ako ng pinakamahusay na espesyalista para mapagamot ako ng maayos. Kaya para sa akin ay pasalamatan mo siyang mabuti. Ma, magpahinga ka na ng mabuti riyan. Mukhang nakakatakot itong si Lu Yunting. Pero parang hindi naman siya ganoon kasama. Payapa nawa ang iyong paglalakbay, tagapamahalang Lu. Tagapamahalang Lu. May nangyari kaya kay tagapamahalang Lu? Napakasaklap ng pagkamatay mo. Paalisin niyo sila agad. Madam, natakot ba kayo? Ang lahat ng ito ay ipinadala ng kapatid ni tagapamahalang Lu. Araw-araw niyang inaasam na mamatay na si tagapamahalang Lu para mamana ang ari-arian ng pamilyang Lu. Kahit ang sariling kapatid. Ay ganito rin? May lason na sa dugo si tagapamahalang Lu simula pagkapanganak. Maaaring hindi na siya magtatagal. Pero, buti na lang, nahanap niya kayo. Ako? Oo. Ang babaeng may marka ng paru-paro lang ang makapagliligtas sa kanya. Kayo ang lunas para sa kanya. Iyon pala ang dahilan. Pinakasalan niya ako. Dahil lang ako ang gamot para sa kanya. Siya nga pala. Madam, ito ang lahat ng dote na ibinigay sa inyo ni tagapamahalang Lu. 10 pangunahing gusali sa lungsod ng Chongjing, 1 isla sa dagat Aegean para sa bakasyon, 10 mamahaling sasakyan, at 51 bilyong piso na pera. Ibibigay ang lahat ng ito sa akin? Hindi ko ito maaaring tanggapin. Kunin niyo na po ito. Ito ay ipinahanda ni Sir kaninang madaling araw. Sabi niya kahit walang kasalan, hindi naman dapat kayo mapahiya. Pinagamot niya ang nanay ko at binigyan pa ako ng napakamahal na regalo. Dapat ko ba siyang tulungan? Ang kalagayan ng inyong katawan ay lalong lumalala. Kailangan nyo nang makasama ang inyong asawa sa lalong madaling panahon. Tagapamahalang Lu, Tinanggap ba niya ang dote? sabi ni Ate Chen, ay tinanggap na niya ito. Pero tagapamahalang Lu ang magbigay ng ganito kalaking pera sa isang taong malapit ng mamatay. Tama ba ito? Pambayad lang ito para sa buhay. Ihanda na ang kabaong para sa misis. Masusunod po. Nariyan ba si Paring Tauis Tawuhin? Bakit siya narito? Ang mga regalong ito ay nagkakahalaga ng 78 bilyong piso. Nabalitaan ko na si Paring Tauis Tawuhin ay isang pambihirang tao. Maaari po bang magtanong, mayroon bang paraan para mailigtas ang aking asawa? Binibiningkin, bakit mo siya kailangang iligtas? Siya ang pinakamayamang tao sa Chongjing na may kayamanang daan-daang bilyon. Kung mamamatay siya, mapupunta sa iyo ang lahat ng ari-ariang ito. Hindi ayaw ko siyang mamatay. Para sa mga ari-ariang ito, kahit ang sarili niyang kapatid ay handa siyang traidurin at kalabanin. Hindi ako naniniwala. Binibiningkin, hindi ka ba natutukso? Siya ang asawa ko at kailangan ko siyang iligtas. Ang babaeng ito ay masyadong tanga at inosente. Dahil sa iyong katapatan, sasabihin ko sa iyo ang isang paraan ang makipagtalik sa kanya. Ang tanging paraan para maligtas siya. Salamat po, Master. Sa mundong ito, may tao pa pala na ayaw akong mamatay. Ganoon pala iyon. Sa graduation ball mamayang alas 8 ng gabi, kailangang humanap ang mga estudyante ng sariling kapareha. Maliban sa pagpasok sa klase, ay nagde-deliver lang ako ng pagkain. Saan naman ako makakahanap ng kapareha sa sayaw? Ginoong Lu, itatanong ko lang sana kung may oras po ba kayo ngayong hapon? Tagapamahalang Lu, mayroon pa po tayong mahalaga at agarang pagpupulong ngayong araw at bukas ng umaga ay kailangang salubungin ang mga kliyente mula sa Hilagang Europa. May kailangan ka ba? Hayaan na lang, sa sobrang busy niya, imposibleng masamahan niya ako. Wala po ito. Salamat po, Ginoong Lu. Tagapamahalang Lu, ngayong hapon, ang graduation ball ng Universidad ng Chongjing ay kinansila ko na para sa inyo. Kanselahin mo ang ibang trabaho. Pupunta tayo sa sayawan. Akala ko po ba ay tingin ninyo sa ganitong mga ball ay napaka-boring? Posible kaya na dahil ito kay Mrs.? Mamamatay na siya. Sa huling yugto ng buhay niya, ayaw ko siyang magkaroon ng anumang pagsisisi. Ganyan pa rin ang suot mo sa graduation ball? Hindi ka ba talaga nahihiya? Ang suot na ito, siguro ito ang suot mo noong nag-aalaga ka ng baboy? Hindi ba ito ang ating mahusay na graduate? Yang Jumei, ang baho mo, amoy baboy,
Nasusuka ako sa amoy mo? Lumayas ka! Maayos naman ang suot ko. Bakit hindi ako pwedeng sumali? Maayos. Lilawshi, may tao rito na hindi nakasuot ng pang-graduation ball. Bakit ganyan ang suot mo rito? Ito na. Ang pinakamagandang damit ko. May mahalagang panauhin ang paaralan ngayong gabi. Sa suot mong iyan, kapag nakita ka, mapapahiya ang paaralan natin dahil sa iyo. Ilabas siya! Ang mga ganitong tao, hindi karapat-dapat sumali sa graduation ball. Ilabas siya. Ilabas siya. Ilabas siya. Ilabas siya. Ilabas siya. Tanga ka ba? Inaapi ka na nga. Iiyak-iyak ka lang? Hindi ka ba marunong lumaban? Saan mo ako dadalhin? Asawa kita? Bukod sa akin, walang pwedeng umapi sa iyo. 10 minuto, ayusin niyo siya. Opo. Nandyan na ang pinakagwapo sa school. Tingnan mo, dali. Ang gwapo niya. Sino kaya ang makakasayaw niya ngayong gabi? Kailangan pa bang itanong iyan? Sino pa ba ang mas gaganda kay Ching Ching ngayong gabi? Si Kim Ming Yue na Yang Zumi? Karapat-dapat ba siya? Ang ganda naman. Napakaganda. Siya yata ang tunay na campus belle. May ganito pa pala kagandang babae sa Chongga natin? Parang si Kim Ming Yue yan. Diyos ko, ang ganda-ganda niya. Miss, maaari ba kitang anyayahan na maging dance partner ko? Gusto ko rin. Estudyante Kim Ming Yue. Napakaganda mo talaga. Ang babaeng ito na galing sa kabundukan na taga-alaga lang ng baboy. Sa anong karapatan niya? Ang sarap talagang maging bata. Matapang na humahabol sa pag-ibig. Mukha ba akong hindi bata? Isang campus heartthrob lang naman iyan. May masihigit pa rito. Ginoong Lu, maaari ba kitang ayaying sumayaw? Sige. Ang guwapo naman ng partner ni Chen Qingqing, pero hindi siya mukhang estudyante. Hindi mo ba siya kilala? Ang pinakamayamang tao sa Chongjing na si Lu Yunting. Wow, kilala ni Ching Ching ang lahat. Gaya ng inaasahan sa isang campus belle. Ano naman kung nagpalit ka ng bihis? Ang taga-alaga ng baboy ay taga-alaga pa rin ng baboy. Ang isang tulad ni Lu Yunting ay hinding-hindi mo kailanman. Kayo? Nakikita ko na si Ginang Lu ay parang masayang nakipagsayaw sa iba kanina. Nakalimutan mo na ba? Nakasal ka na? Gusto ko sana kitang ayayin. Pero, natatakot ako na baka si Ginoong Lu ay hindi mahilig sa mga ganitong aktibidad. Mag-relax ka lang. Ginoong Lu. Ginoong Lu. Ginoong Lu. Ginoong Lu. Ginoong Lu, ang lason sa dugo ay pumasok na. Sa iyong puso, kailangan mo nang makasama sa kama si Binibining Kin sa lalong madaling panahon. Gaano pa kaya ako katagal mabubuhay? Sa loob na lamang ng 3 araw. Tagapamahalang Lu, nakatakdang isa lamang sa inyo ni Kim Ming Yue ang mabubuhay. Sa pagkakataong ito, huwag ka na sanang maging malambot ang puso. Ang buhay mo ay nagkakahalaga ng 80 bilyong piso. Samantalang si Kim Ming Yue ay isang mahirap na estudyante lamang. Kung ano ang mas mahalaga, kailangan mong pag-isipang mabuti. Ate Chen,
Ano ang sinabi ni paring Taoista Wuxin? Mayroon na lamang 3 araw na ititigil sa mundo si Ginoong Lu. Mag-asawa kayo, kaya dapat mo siyang tulungan. Ano? Ginoong Lu, maayos ka lang ba? Hindi pa ako mamamatay. Pero, nabalitaan ko na. Nag-aalala ka na ba sa akin? Dahil ba sapat ang perang ibinibigay ko? Kaya natauhan na ang konsensya mo? Humiga ka na sa kama ngayon. At samahan mo akong matulog ngayong gabi. Ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Kaya syempre ay pumapayag ako. Pero ngayon hindi na ako pumapayag. Lumabas ka. Sa ganitong paraan, hindi na siya lalapit sa akin, di ba? Ginang, mayroon na lamang 2 araw na natitira. Ate Chen, ayaw niya talaga akong hawakan. Palagi na lang nagmamatigas ang Ginoo. Subalit, mayroon akong paraan. Ano iyon? Tuwing aatake ang lason sa dugo ng Ginoo, sumasakit ang buong katawan niya at nanghihina siya. Sa susunod na umatake muli ang kanyang lason sa dugo, dapat ay ikaw na ang gumawa ng unang hakbang. Tagapamahalang Lu, kapag hindi pa kayo nagsama sa kama, mamamatay ka na. Ipagpalit ang buhay ni Madam para sa inyong buhay. Iyon lamang ang tanging paraan para mabuhay kayo. Ayos ka lang ba? Lumayas ka. Magsalita ka pa? Bubunutin ko ang dila mo. Sabi ko, lumayas ka. Lumabas ka na ngayon habang may oras pa. Ginoong Lu, hayaan mong ako ang maging lunas mo. Ginoong Lu, payag ako. Pambayad lang ito para sa buhay. Ipaghandaan nyo na ng kabaong ang ginang. Mag-relax ka lang. Para sa mga ari-ariang ito, maging ang sarili niyang kapatid, ay magiging kaaway na niya. Hindi ako naniniwala na hindi matutokso si Binibining Qin. Asawa ko siya. Kailangan ko siyang iligtas. Ginoong Lu, maligayang pagpapakasal. Bigla ko lang naalala na may mga dokumento pa akong kailangang asikasuhin. Magpahinga ka na muna. How? Ihatid mo ako sa klinika ng Wuxin. Tagapamahalang Lu, kumalat na ang lason sa dugo sa iyong puso. Kailangan mo na makasama sa kama si Binibining Qin sa lalong madaling panahon. Hindi na ito pwedeng ipagpaliban pa. Wala na bang ibang paraan? Wala nang ibang paraan. 3 taon niyo itong hinanap ng husto. Hindi ba't para sa sandaling ito ang lahat? Hindi pwedeng mamatay si Qin Mingyue. Pinag-iisip kita ng paraan na makabubuti para sa inyong dalawa. Ito. Wala nang ibang paraan. Binayaran kita ng 78 bilyong piso, kaya dapat mong gawin ang trabaho mo. Kung hindi mo ito magagawa, panagutan mo ang magiging kahihinatnan nito. Sinubukan ko na ang paraan ni Ate Chen. Hindi rin ako hinahawakan ni Ginoong Lu kamakailan. Paano ba talaga ako makakasiping sa kanya? Sino ka? May handaan ang pamilya sa lumang mansyon ng Pamilya Lu ngayong gabi. Nag-utos ang unang ginang. Narito kami para sunduin ang ginang pabalik. Ginang,
Ang unang ginang ay ang madrasta ni tagapamahalang Lu. Pamilya pala sila ni Ginoong Lu. Sige, Ginang, mapanganib ang mundo ng mga mayayaman? Kapag pumunta ka sa lumang mansyon, dapat kang mag-ingat ng husto. Inaasahan ko na gagawin ninyo ito. Ginoong Lu, dinala na ang ginang pabalik sa lumang mansyon. Naintindihan ko. Ihanda ang kotse, babalik tayo sa lumang mansyon. Tagapamahalang Lu, ligtas naman po siguro ang ginang, di ba? Kung anong klaseng basura ang mag-inang iyon. Hindi mo pa ba alam? Isinama nila pabalik si Qin Mingyue? Tingin mo ba ay may maganda silang balak? Ikaw ba yung magpapakasal sa lalaking yun na maagang mamamatay? Parang wala naman siyang kwenta. Xiaoji, ayusin mo ang pananalita mo. Kahit ano pang mangyari, si Mingyue ang hipag mo. magandang araw po, tita. Itinuring ko na si Yunting na parang sarili kong anak. Tawagin mo akong nanay. Nay, Napakabait mo, halika rito, maupo ka. Huwag mo nang pansinin ang mga sinabi ni Xiaoje. ayos lang po, Nay. Mingyue, kailangan nating sundin ang mga tradisyon dito sa lumang bahay ng pamilyang Lu para masabing opisyal ka ng bahagi ng pamilya. Ano pong mga tradisyon yon? Mingyue, ang mga bagong asawa sa pamilyang Lu ay kailangang hugasan ang paa ng mga nakatatanda bilang pagpapakita ng paggalang. Pagkatapos mong gawin yan, magiging tunay na pamilya na tayo. May ganito ba talagang tradisyon sa mga mayamang pamilya? Sige po, huhugasan ko po ang paa nyo. Napakabait mo, Mingyue. Tiyak na magiging mabuti kang manugang. Tara, pumunta tayo sa kainan. Ipakikilala kita ngayon sa mga kamag-anak ng pamilyang Lu. Mingyue, bakit hindi ka pa bumabati sa lahat? Mga tito at tita, ako po si Qin Mingyue. Ikinalulugod ko po kayong makilala. Masarap ba? Masarap po. Tsaa na hinaluan ng pinaghugasan ng paa, bagay na bagay sa isang babaeng tagapag-alaga ng baboy na tulad mo. Masarap ba talaga? Kung ganoon, ubusin mo yan. Ha ha ha. Pinaghugasan ng paa? Ang tsaang ito ay nagkakahalaga ng mahigit 80,000 piso bawat onsa. Ang isang higop lang nito ay kasing halaga na ng ilang baboy na ibinebenta mo. Kapag sinubukan mong iluwa iyan ay lumayas ka na sa pamilyang Lu. Ano pang tinatanga-tanga mo diyan? Maupo ka na. Kailangan ko pa bang makiusap sa'yo? Hayaan na lang. Hindi ako pwedeng gumawa ng gulo para kay Ginoong Lu. Tanga, tingnan mong mabuti. Ito ang nararapat na pwesto para sa iyo. Ang bagay na ito ay inihanda ko talaga para sa iyo. Nagustuhan mo ba? Ang isang babaeng nag-aalaga ng baboy na tulad mo ay dapat lang kumain sa labangan ng baboy. Alam kong hinahamak mo ako. Pero sobra naman ang pambabastos mo sa akin. Kahit na nag-aalaga kami ng baboy, ang bawat sentimong kinikita namin ay galing sa malinis na paraan. Hayaan mong turuan ka ng mabuti ni Xiaoji tungkol sa mga patakaran ng pamilyang Lu. Maraming patakaran sa pamilyang Lu. Unang patakaran. Simula ngayon, kailangan mong gamitin ito sa pagkain. Ang pagkain ng kaning baboy, ang tanging nababagay sa katayuan mo. Kainin mo iyan. Huwag kang magtitira kahit isang subo. Kainin mo. Isang hamak na ligaw na manok na nangangarap maging isang phoenix para makihati sa ari-arian ng pamilyang Lu na nanaginip ka ng gising. Ikalawang patakaran. Sa susunod na makita mo ang nanay ko, kailangan mong lumuhod sa harap niya at magbigay galang sa kanya. Ikatlong patakaran. Napakababa ng uri mo. Hindi ka pinapayagang magdalang tao para sa tagapagmana ng pamilyang Lu. Sa tingin ko, natatakot ka lang na magkaroon ng anak si Ginoong Lu. Kaya hindi mo na makukuha ang mana. Kalokohan. Matatakot ba ako sa Lu Yunting na yan?
Isang taong malapit ng mamatay, mamamatay na siya agad. Pagdating ng oras na iyon, ang lahat ng mayroon ng pamilyang Lu ay magiging akin. Lu Xiaojie, mukhang sawa ka na sa buhay mo. Kuya, tamang-tama ang dating mo. Tinuturuan ko lang ang babaeng ito na tagapag-alaga ng baboy ng mga batas sa pamilyang Lu. Layas. Gustong-gusto mo na akong mamatay, di ba? Sige, pagbibigyan kita. Tigil, kapatid mo siya. Pinayagan ko si Xiaojie na turuan siya ng mga panuntunan para rin ito sa ikabubuti mo. Nirerespeto mo pa ba ako bilang nanay mo? Ikaw ba? Ang nagutos sa kanya na saktan ng babae ko? Bakit? May problema ba roon? Ikaw ang may gustong pakasalan at iuwi ang babaeng iyan na walang modo, hindi ba pwedeng makialam ang nanay mo? Kapag namatay ka na, hindi lang pagpapainom ng tubig na pinaghugasan ng paa ang gagawin ko sa kanya, gagawin ko siyang aso na nakaluhod sa harap ko. Pasensya na. Hindi ko alam na tubig pala iyon na pinaghugasan ng paa. Napahiya kita. Anong masama sa pag-inom ng kaunting tubig na pinaghugasan ng paa? Malapit na mamatay si Lu Yunting. Si Xiaojie na ang magiging tanging tagapagmana ng pamilyang Lu. Ang padilaan sa iyo ang kanyang paa ay isang malaking karangalan para sa iyo. Hindi pa ako patay. Kahit na mamatay pa ako, ang ari-arian ng pamilyang Lu ay hinding-hindi mapupunta sa inyo. Lahat ng iyon ay para sa asawa ko, kay Qin Mingyue. Dahil lang sa isang estranghero, lalabanan mo ako ng ganito? Siya ang babae ko. Sino ka sa akala mo? Para saktan siya ng ganito? Ginoong Lu. Dahil sa maliit na malanding ito, gusto mo bang sa lahat ng iyong kamag-anak ay maging ganap na mag-aaway? Noong pinipilit nyo siyang pakainin ng pagkaing baboy, bakit hindi nyo naisip na ako at kayo ay iisang pamilya? Ahaw! Ang lahat ng mga ari-arian sa ilalim ng pangalan ng lahat ng narito, mga mamahaling sasakyan, ay ilipat lahat sa pangalan ng ginang. Lu Yunting, nababaliw ka na ba? Anong karapatan mong gawin ito? Ang inyong mga gamit ay binili naman talaga gamit ang pera ng Lu Group. Ngayong binabawi ko na ang mga ito ay tama at nararapat lamang. Ahaw! Kalad ka rin palabas ang lahat ng taong ito? Isubsob sila sa labangan ng baboy at hayaan silang kumain hanggang sa mabusog. Masusunod. Ngayong araw ay gagawa ako ng patakaran para sa inyo. Ang sino mang magtatangkang saktan muli ang aking asawa ay ikakaladkad at ipapakain sa aso. Ito na ang huling babala. Sa susunod na mangyari ito, ay kayong mag-ina, kasama ang inyong mga tuta, ay ililibing ko ng magkakasama. Bantayan nyo sila habang kumakain ng pagkaing baboy sa loob ng 1 buwan. Masusunod. Ang sinumang tumangging kumain ay mamamatay. Anong ginagawa nyo? Lola, iligtas niyo po ako. Nababaliw na si Lu Yunting. Lola, bakit po kayo nandito? Kung hindi pa ako dumating, magkakagulo na sa bahay na ito. Ma, bilisan nyo at pagsabihan nyo si Lu Yunting. Ang hayop na ito, dahil lang sa isang hamak na babaeng nag-aalaga ng baboy, kinalaban niya ang buong pamilyang Lu. Sa tingin ko ay ikaw ang dapat pagsabihan. Simula nang pumasok ka sa pamilyang ito, lalo ka nang nagiging sobra. Mabait at busilak ang puso ni Mingyue. Dahil lang ba mahirap ang pamilya nila? Ay pagkakaisahan mo na siya? Napakabobo mo talaga. Pinapunta ka lang nila. Pumunta ka naman. Pasensya na po. Mingyue, ang pamilyang Lu, ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Ting-er, iuwi mo ang aking apo na manugang. Sige po. Mingyue? Uuwi na tayo. Lu Yunting, ang nangyari ngayong araw hindi ko ito makakalimutan. Isang babaeng taga-probinsya, ano ba ang kaya niyang panindigan? Kapag namatay ka na, tingnan natin kung paano ko siya pahihirapan ng husto. Lumpuhin siya. Masusunod po. Tara na. Ikaw, anong binabalak ninyong gawin? Ako ang matriarka ng pamilyang Lu. Ma, hahayaan niyo lang ba ang suwail na anak na ito na magwala? Kasalanan mo yan. Pagdusahan mo. Tara na. Ma'am, sabi po ni sir, hindi pa kayo kumakain ngayong gabi. Ito po ang noodles na ipinaluto niya para sa inyo. Kung hindi dahil sa kanya ngayon, ano na kaya ang mangyari sa akin? Mukhang nakakatakot si Ginoong Lu, pero napakabuti niya talaga sa akin. Ang tanging paraan para makabawi ako sa kanya ay ang Ginoong Lu, inaatake ka na naman ba? Kaya ko namang, Lumabas ka. bakit ayaw mong sipingan ako?
Kapag nagpatuloy pa ito, mapapahamak ka. Lumabas ka. Sabi ng lumayas ka rito. Simula ngayong araw, matulog kang mag-isa sa guest room at huwag ka nang lalapit sa akin. Kailangan kong makahanap ng paraan para masipingan siya. Sa lalong madaling panahon. Mayroon ba kayong iyong makakapagpa sa lalaki na maging agresibo na gamot? Kayo talagang mga kabataan kung ano-ano ang mga pakulo ninyo. Gamitin mo ito. Ito ang pinakabago, pakis mo lang sa kanya. Garantisadong tatalab ito. Hindi ba't sinabi ko na sa iyo na sa guest room ka matulog? Lumabas ka. Ginoong Lu, mayroon akong ibibigay sa iyo. Nilagyan mo ako ng gamot. Kung hindi ka gagalaw, ako na lang ang gagawa ng paraan. Dahil naman, sa iyong sakit, ay tanging sa pagtulog kasama ko lang. Mawawala ang iyong paghihirap. Mali ito. Alam mo bang mapapahamak ka? Siyempre, alam ko. Pero sa pagkakataong ito, ginagawa ko ito ng bukal sa aking loob. Hindi pwede. Mukhang hindi pa sapat ang talab ng gamot ah. Tama na. Huwag ka nang magloko. Mamamatay ka sa ginagawa mong yan. Totoo yan. Kayang magdala sa langit ng lipstick na ito. Hindi ako nakikipagbiruan sa iyo. Ganun mo na lang ba ako kababa ang tingin? Ganito na ako. Ayaw mo pa rin sa akin. Paano naman kung ganito? Mingyue. Ginoong Lu, paalam na. Qin Mingyue. Mingyue. Mamamatay si Binibining Qin pagkatapos ninyong magtalik. Hindi maaari. Qin Mingyue. Qin Mingyue. Hoy! Nasaan si Qin Mingyue? Nasaan siya? Madam. Patay na ba siya? Ang bangkay niya, inalis niyo na ba rito? Magsalita ka. Madam, hindi siya patay. Pumunta siya sa paaralan kaninang umaga para kunin ang kaniyang diploma. Mabuti naman kung ganoon. Ihanda ang sasakyan. Ihanda ang sasakyan papunta sa paaralan. Bilisan nyo, pumunta tayo sa pamantasan ng Chongjing. Bilisan mo. Opo. Hello po. Ang numerong kinatawagan nyo ay kasalukuyang hindi maabot. Nagsusuka ako ng dugo. May sakit ba ako? Pagkakuha ko ng diploma ay pupunta na ako sa ospital. Siya iyong malanding gold digger. Balita ko ay mas matanda sa kanya ng sobra ang lalaking iyon. Kapag nagsawa na sa kanya ang matandang iyon, ay tiyak na sisipain na siya palayo. Bakit sa paaralan natin, lumitaw ang ganyang uri ng tao? Sino ang tinutukoy niyo? Hindi ako isang gold digger. Bakit? Ano naman kung ikaw ang pinag-uusapan namin? Gagawa-gawa ka tapos hindi mo aaminin? Huwag mo siyang kausapin. Tingnan mo ang itsura ng mukha niya. Baka kung anong sakit na ang mayroon siya sa katawan. Kayo. Hindi ba siya yung babae sa litrato sa dingding?
Bakit may kapal pa siya ng mukhang pumasok sa school? Nakakadiri talaga. Hinaan mo lang ang boses mo. Sinong gumawa nito? Anong balak ninyong gawin? Humingi ka ng tulong. Walang makakaligtas sa iyo ngayong araw. Ano ba talagang gusto ninyong mangyari? Hindi ko talaga matagalan yung pagpapanggap mong napaka-inosente. Sisirain kita. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon para sa lahat ng mga kaklase natin. Ikaw na nagbibigay ng kahihiyan sa ating paaralan. Bakit ba palagi mo na lang akong pinag-iinitan? Dahil isa ka lang namang babaeng nag-aalaga ng baboy. Anong karapatan mong makuha ang atensyon ni Lu Yunting? Hindi ka nararapat sa kanya. Sabihin mo nga, gumamit ka ba ng maruming paraan? Isang baboy na nangangarap ding maging isang prinsesa. Nananaginip ka lang. Buong araw kang nagpapanggap na matalinong estudyante. Pero sa totoo lang, mas magaling ka pang mangakit ng lalaki kaysa sa kahit sino. Hindi totoo iyan. Mag-asawa kami ni Lu Yunting. Ano? Sa tingin mo ba ay papakasalan ka talaga ni Lu Yunting? Huwag kang ngang magpatawa. Sino ba si Lu Yunting? Sa buong Chongjing, napakaraming babaeng nakapila para lang mapakasalan siya. Tingnan mo muna ang sarili mo sa salamin. Ang kapal ng mukha mo. Lumalabas na bukod sa amoy dumi ng baboy, ay mayroon din isang malansang amoy. Masama ang pakiramdam ko. Kailangan ko nang pumunta sa ospital ngayon. Wala akong oras na makipag-away sa inyo. Nagpapanggap ka na naman ba? Ilang salita lang naman ang sinabi ko, bakit? Ang arte-arte mo talaga. Akala mo naman kung sinong mayamang prinsesa ka. Masama talaga ang pakiramdam ko. Paraanin niyo ako. Hindi ka namin paaalisin. Ano ang gagawin mo? Bilisan nyo at hanapin siya. Kailangan ko siyang makita, buhay man o patay. Masusunod po? Sinabihan ka lang ng kaunti, nasuka ka na agad ng dugo. Ang arte talaga. Baka naman nagpapanggap ka lang para makakuha ng atensyon. Paalisin niyo ako. Nag-aalaga ka ng baboy araw-araw kaya kasing lakas mo ang kalabaw. Tapos ngayon ay nagpapanggap kang isang mayamang dalaga. Hindi ganoon kadaling tumakas sa pamamagitan ng pag-arte na parang kawawa. Hindi ba masama ang pakiramdam mo? Hayaan mong tulungan kitang suriin iyan ng maayos. Hubaran niyo siya at i-post ang video sa internet. Kapag hindi ka na mukhang inosente, tignan natin kung gugustuhin ka pa ni Lu Yunting. Tagapamahalang Lu, sinusuri na po namin ang mga CCTV. Kapag hindi nyo pa iyan nahanap sa loob ng 3 minuto, isasama ko kayong lahat sa hukay. Nahanap ko na. Pumasok si Binibining Ken sa banyo ng mga babae sa unang palapag ng gusali, 10 minuto na ang nakalipas. Lalong lumalamig ang katawan ko. Mamamatay na ba ako? Ching-ching, mukhang hindi maganda ang lagay niya. May mangyayari kaya masama? Kasing lakas kaya siya ng kalabaw. Kung magkakasakit man siya, lilipad muna ang mga baboy. Hubaran niyo siya. Sabi ko na nga ba, malandi siya, bilisan niyo at kumuha kayo ng litrato. Nay, patawad po. Ginoong Lu, ang huling taong naisip ko ay ikaw pala. Ching-ching, nagsuka na naman siya ng dugo. Totoo nang may nangyaring masama. Bilis, tara na. Qin Mingyue. Qin Mingyue. Gusto mo bang mamatay? Tagapamahalang Lu, isang malaking pagkakamali lang ang lahat ng ito. Nagbibiro lang naman kami sa kanya. Sino ba ang mag-aakalang magsusuka agad siya ng dugo pagkatapos ng ilang salita? Mga tauhan, baliin nyo ang lahat ng kanilang mga braso at binti. Pagkatapos ay dalhin sila sa ospital. Gagawin kong mas masahol pa sa kamatayan ng buhay nila. Tulong.
Saklolo, Ming Yue? Bilis, Ahaw. Dalhin siya sa ospital. Ginoong Lu, wala na rin akong magagawa pa. Ikaw. Wala akong oras para makinig sa mga kalokohan mo. Gawan mo ng paraan. Gusto mo rin bang mamatay? Hindi naman sa wala talagang paraan. Kaya lang, Magsalita ka. para mailigtas siya, kailangan ng isang patak ng dugo mula sa iyong puso. Ngunit magdudulot ito kay Ginoong Lu ng matinding paghihirap. Halos hindi mo na ito kakayanin sa sobrang sakit. Huwag ka nang madaldal. Sige, gawin mo na. Ang iba naman ay ipaubaya mo na sa akin. Ming Yue. Bilis, Ahaw. Dalhin niyo siya sa ospital. Ming Yue. Ginoong Lu, ayos lang ako. Ayos lang. Kung nahuli pa tayo ng kaunti ay... Patawad. Ginoong Lu, salamat sa pagliligtas sa akin. Sige. Uuwi na tayo. Ginoong Lu, Gusto kong tandaan mo ang araw na ito. Huwag ka nang magpakatanga. Ginoong Lu, ano po ito? Kunin mo ito. Lola, bakit po kayo napunta rito? Nandito ako para makita ang mahal kong apo. Nabalitaan ko kasi na hindi maganda ang pakiramdam mo nitong mga nakaraang araw. Humanap si Lola ng pinakamagaling na doktor sa buong bansa para masuri ka. Magandang araw po, Ginang Lu. Halika. Umakyat tayo sa taas para patingnan ng aking apo. Tamang-tama ang dating mo. Nagtawag ako ng doktor ngayong araw para suriin si UAU. At doon ko lang nalaman na sumasakit ang buong katawan niya. UAU, wag mo akong pigilan. Dahil ngayong araw, papagalitan ko ng husto ang batang ito. Dapat ay marunong kang magpigil sa lahat ng ginagawa mo. Maaring kaya mo nga. Pero ang apo ko ang nagdurusa sa hirap. Naintindihan ko na, Lola. Maari na po kayong umuwi muna? Hindi ako aalis. Nitong mga nakaraang araw, mananatili ako rito para bantayan ka. Para hindi mapagod ng husto ang apo ko. Ginang Lu, susunod, bibigyan ka namin ng masahe sa buong katawan bilang gamot. Ano? Sa buong katawan? Opo. Dahil sa sobrang tindi ng gawaing kama, nagkaroon ng pananakit ng kalamnan sa buong katawan si Binibining Kin. Kaya naman, susunod ay mamamasahiin namin ang bawat bahagi ng kanyang katawan. Lalaki kayong lahat? At mamamasahiin niyo siya sa buong katawan? Tingin ko ay gusto niyo nang mamatay? Layas! Ginang Lu, para sa pamahid na ito, hayaan nyo na lang si tagapamahalang Lu ang magmasahe sa inyo. Mga doktor sila, walang pinipiling kasarian sa paningin ng isang doktor. Panguto lang sa bata ang mga salitang iyan. Sinasabi mo bang nagseselos ka? Ano ba ang ginagawa mo? Ibaba mo ako. Hindi ba't gusto mong magpamasahe? Ako na ang magmamasahe sa iyo. Ikaw, marunong ka ba talaga magmasahe? Dumapa ka ng maayos. Hindi ko akalain na ang isang tulad ni Ginoong Lu ay magseselos din pala.
Kapag nagsalita ka pa, baliwala lang ang masahing ito ngayong araw. Sige, tumaliktad ka. Gusto ko rin sa harap. Oo, Teka, hindi mo pa nga ito namamasahe. napagod na ang mga kamay ko at ayaw ko na. Sa susunod, siguraduhin mong kumuha ng babaeng masahista. Tingher, kailangang maisama na agad sa plano ang tungkol sa kasal. Dapat mo talagang bawiin kay Yueyo ang isang kasal. Sige po, may plano ako. Apo, saan ang masakit sa'yo? Wala lang ito. Nakaramdam lang ako bigla ng pagduduwal. Baka naman buntis ka na. Doktor, bilisan niyo at patingnan ang apo ko. Senyora, sa wakas ay buntis na ang batang senyora. Maluwalhating pagbati po. Napakasaya, sa wakas ay makakarga ko na ang aking apo sa tuhod. Mingyue, anong nangyari? Ako, bigla lang, nasumama ang pakiramdam. Masama ang pakiramdam? Paano niyo siya sinuri? Hindi ba't sabi niyo ay maayos lang siya? Mingyue, bilisan niyo at pumunta sa ospital para hanapin si Wusin. Hindi ba't sabi mo basta ibinigay ko ang dugo mula sa aking puso ay mabubuhay siya? Bakit naging ganito ang nangyari? Mapapahamak si Binibining Qin dahil lang sa kanyang pagbubuntis. Ang totoo ay mamamatay siya. Oras na isilang niya ang bata. Ginoong Lu, kahit hindi siya manganak, ay hihina pa rin ang hihina ang katawan ni Binibining Qin. Mas mabuti pang magkaroon na lang ng anak. Tumigil ka. Wala kang karapatang pagsabihan ako sa dapat kong gawin. Mingyue, huwag na nating ituloy ang batang ito. Bakit? Masama ang iyong pakiramdam. Ganito na lang, magpagaling ka muna bago natin muling pag-isipan ang tungkol dito. Hindi pwede. Mingyue, Nang malaman mo ang balitang ito, ay naging masaya ka rin naman. Ibig sabihin ay sabik ka rin sa pagdating ng batang ito. At wala tayong karapatang pagkaitan siya na makita ang mundo. Ginoong Lu, maniwala ka sa akin, kakayanin ko ito. Sige na. Napapagod na ako ng kaunti. Gusto ko nang magpahinga. Itutuloy ko ang pagbubuntis na ito. Huwag kang magdedesisyon para sa akin ng hindi ko alam. sige. Ahaw! Ipaghanap mo ako ng ilang mga babae. Tagapamahalang Lu, nandito na po silang lahat. Siya na lang. Ang iba ay lumabas na. Tagapamahalang Lu, hindi ko po alam kung anong tipo ang gusto nyo. Kahit ano ay gagawin ko. 24 na milyong piso sa isang araw. Gusto kong maging kabit kita sa loob ng isang araw. Nitong nakaraang buwan, lalong sumasakit ang ulo ko. Dahil ba ito sa pagbubuntis ko? Tagapamahalang Lu, paano kung ang asawa nyo ay malaman ang tungkol dito? Asawa? Ang babaeng iyon. Pinaglalaruan ko lang siya. Gising ka na? Wala ka bang kahit anong gustong ipaliwanag sa akin? Ano? Mukhang hindi pa sapat ang linaw nito sa iyo. Halika. Lumapit ka pa ng kaunti. Mamaya sa tabi ng ating kama. Magsisilbi kang pangunahing manonood. Lu Yunting, walang hiya ka. Ano? Matapos mong manatili sa pamilyang Lu ng matagal, inakala mo na ba talagang ikaw ang reyna dito? Sino ka ba sa akala mo? Isang buwan pa lang akong buntis, pero nang babae ka na agad. Ano ba talaga ang tingin mo sa akin? Huwag mong sabihing sobrang inosente mo para isiping bilang pinakamayamang tao sa lungsod ng Chongjing ay makikontento na ako sa isang babaeng katulad mo. Dapat kang magpasalamat dahil hindi ako nananakit ng babae. Lumayas ka.
Mag-divorce na tayo. Sige ba? Tagapamahalang Lou, kaya ko ang kahit anong posisyon. Lumayas ka. Bakit? Ginoong Lou, nandito ka ba para hintayin akong magbigay daan sa inyo? Narito lang ako para paalalahanan ka. Kahit mag-divorce pa tayo, ang anak na nasa sinapupunan mo ay hindi maaaring mabuhay. Bakit? Dahil ang isang anak sa labas ay hindi karapat-dapat sa ating pamilyang Lou. Hindi ko rin siya pakikialaman. Bubuhayin ko ang sarili kong anak? Hindi mo na kailangang makialam. Pero ang batang ito ay isang malaking kahihiyan sa ating pamilyang Lou. Nagtaksil ka na nga. At pinaglaruan mo pa ang nararamdaman ko. Hahayaan ko na ang lahat ng iyon. Kasalanan ko dahil nagtiwala ako sa maling tao. Ano ang karapatan mong utusan akong ipalaglag ang sarili kong anak? Anak ko ito, at wala itong kinalaman sa inyong pamilyang Lou. Ang kasunduan sa diborsyo ay ihahanda ko at ibibigay sa iyo. Maliban sa bata, lahat ng ari-arian ay sa iyo na. Mingyue, huwag mo akong sisihin sa pagiging malupit ko. Para lamang ito sa ikabubuti mo. Ito ang pinakamagandang desisyon na maaari nating gawin. Maghanap ka ng magbabantay sa ginang ng 24 na oras at iulat mo sa akin ang bawat galaw niya sa lahat ng oras. Mga karneng pinausukan mula sa probinsya, hali kayo at tignan nyo ito rito. Ipalaglag mo ang bata at bibigyan kita ng 78 milyong piso. Kung hindi, titiyakin kong hindi ka na makakatagal pa rito sa Chongjing. Maliban na lang kung mamatay ako. Kung hindi, itutuloy ko ang panganganak sa bata. Tabi, huwag mong gambalain ang negosyo ko. Magbabago rin ang isip mo. May nag-report sa karne ng baboy mo na hindi ito pumasa sa quarantine standard. Bawal na itong ibenta. Pero sariwa naman ang mga karne kong ito at kami mismo ang gumawa nito ng mano-mano. Dahil may nag-report, kailangan namin itong aksyonan. Binibigyan kita ng 30 minuto para iligpit ito at umalis. Siguradong siya iyon. Lu Yunting, bakit mo ito ginagawa sa akin? Tagapamahalang Lou, maayos na ang lahat. Nakipag-ugnayan na kami sa lahat ng palengke sa Chongjing. Mabuti, ituloy mo lang. Pabalot nga nito. Sige po. Anong ginagawa nyo rito? Hindi nyo ba alam na bawal magtinda rito? Iligpit nyo na yan agad. Multa ng 2,000 piso sa susunod. Si Lu Yunting na naman ang may gawa nito. Ilang buwan na tayong laging pinapaalis araw-araw. Gusto niya talaga tayong patayin sa hirap. Talagang gusto niya akong pahirapan hanggang mamatay. Kung gayon, ibibigay ko ang gusto niya. Hindi ka pa kumakain ng maayos sa nakalipas na ilang buwan. Hindi kakayanin ng katawan mo iyan. Lumabas ka. Qin Mingyue, 5 buwan na pero hindi ka pa rin sumusuko. Ganoon ba talaga kahalaga ang batang iyon? Tagapamahalang Lou, may nangyaring masama. Ang madam, siya ay pumanaw na. Mingyue. 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 Bakit? Hindi ba't maayos pa siya kahapon? Dahil hindi makapagtinda sa bangketa ang madam, ay pumunta siya sa hotel para mag-extra at sa sobrang pagtatrabaho ay bigla siyang binawian ng buhay. Kailangan ko siyang makita.
Sinabi ng ina ng madam na ayaw niyang makita ang kahit sino mula sa pamilyang Lu. Lalong-lalo na kayo. Kasalanan ko ang lahat. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko sana siya pinilit ng ganoon katindi. Scarf, sombrero, at ang cute na maliliit na medyas Meron pa bang mga tita-tita na gustong bumili? Tagapamahalang Lu, ang cute ng batang babaeng ito, hindi ba? Balang araw, magkaroon ka rin ng ganyan kapag nag-asawa ka na. Sa tingin ko, maayos naman ang anak ng mayaman na ipinakilala ng matandang ginang. Mamamatay ka ba kung hindi ka magsasalita? 5 taon. Kung buhay ka pa siguro, ay kasing laki na nito ang anak natin. Binabati kita, tagapamahalang Lu. Magaling na po kayo. Pero patay na siya. Ginoong Lu, ang mga pumanaw ay wala na. Ang mga buhay ay dapat magpatuloy. Mingyue, maghintay ka lang sa akin. Kapag naayos ko na ang mga gawain sa pamilyang Lu, ay pupuntahan na kita. 5 taon na at talagang miss na kita. Tito, bibili po ba kayo ng scarf? Talagang miss ko na siya. Bata, magkano ba ito? Papa, Anong tinawag mo sa akin? Papa po. Iba na talaga ang mga bata ngayon. Para lang makabenta ng gamit kung ano-ano na ang sinasabi. Halika, kukunin ko na ang lahat ng ito. Salamat, Papa. Paalam, Papa. Hindi ko akalain ang ating tagapamahalang Lu ay may ganito ring busilak na puso. Hindi ko rin nakalain na ganyan ka pala katsismoso. May bagong proyekto sa Iprika. Gusto mo bang doon ka na lang? Patawad po, tagapamahalang Lu. 1, 2. Yuyu, takbo ka na naman ng takbo. Sobrang nag-alala si Mommy sa'yo kanina. Mommy, tingnan mo. Papa. Yuyu, magpakabait ka. Hindi mo siya tatay. Hindi po ba? Yuyu, uwi na tayo. Nagluto si Lola ng masarap na pagkain at hinihintay na tayo. Ihinto ang sasakyan. Sige na, yung batang babae kanina, kailangang mahanap niyo siya. Opo. Kahit may katiting na pagkakataon lang, hindi pa rin ako susuko. Tagapamahalang Lu, hinanap na natin sa lahat ng paaralan sa buong lungsod, pero hindi pa rin mahanap ang batang babae na yon. Hindi mahanap? Kung ganoon, maghintay kayo sa lugar kung saan siya huling nakita hanggang sa mahanap niyo siya. Opo. Hello, Lola. Yunting, hindi naman sa minamadali kita. Pero 34 na taong gulang ka na. Kapag hindi ka pa nag-asawa, baka hindi ko na makarga ang magiging apo ko. Lola, nakasal na po ako. Ang asawa ko ay si Qin Mingyue. Alam kong mabuting tao si Yueyu. At ayaw ko ring mawala ang apo kong ito. Pero hindi na mababalik ang buhay ng pumanaw na. Ikaw ang pinuno ng pamilyang Lu ngayon. Paano ka hindi mag-iiwan ng tagapagmana? Kung ang lahat ng ari-ari ang ito ay kayang ibalik si Mingyue, mas pipiliin kong mawala ang lahat sa akin. Bukas, may pinlano akong pagkikita ninyo ng anak ni Tito San. Kailangan mo siyang puntahan at makilala. Lola naman, busy po ako nitong mga nakaraang araw. Pag-usapan na lang natin ito sa susunod. Ano pang tinutungangan nyo riyan? Hanapin nyo siya agad. Opo. Hello po, tagapamahalang Lu. Nahanap na po namin siya. Papunta na ako riyan. Bata, ano ang pangalan mo? Hindi ko pa pwedeng sabihin. O sige, ganito na lang. May itatanong ako sa iyo, at sa bawat sagot mo, bibilhan kita ng isang pares ng medyas. Ayos ba iyon? Talaga po? Ako po si Yuyu. Yuyu? Napakagandang pangalan naman yan. Tagapamahalang Lu. Nasaan siya? Kanina lang. Nandito pa siya. Tumawag ng pulis. Opo.
Nangahas kang kagatin ako? Papatayin kita. Huwag kang galaw. Sino ba kayo? Tinuturuan ko ang anak ko. Anong pakialam nyo? Anak mo? Papa, Ligtas ka na. Yuyu. Saan ang bahay mo? Ipapahatid ka ni Tito pa uwi sa inyo. Ahaw, ihatid mo siya. Opo. Papa, ano pong pangalan nyo? Lu Yunting. Ming Yue? Kung naging anak lang natin siya, napakaganda sana nito. Yuyu. Sino ang bumili nito para sa iyo? Si Tatay Lu Yunting? Yuyu, hindi ka na pwedeng makipagkita sa kanya ulit. Narinig mo ba? Hindi mo siya tatay. Opo. Marami pong pera si tatay kaya siguradong maililigtas niya si nanay. Tagapamahalang Lu, napagod po kayo nitong mga nakaraang araw, kaya ipinagtimpla ko po kayo ng tsaa para pampakalma. May kailangan ka pa ba? Tagapamahalang Lu, narinig ko po na nakikipag-blind date po kayo kamakailan at naisip ko lang kung maaari. Kapag nag-usisa ka pa ulit tungkol sa ganitong chismis, ay maaari ka nang lumayas. Lumabas ka! Mula nang mamatay ang asawa ni tagapamahalang Lu, ay ang mga babaeng humahabol sa kanya ay hindi lang libo-libo kundi baka 10,000 na. Hindi man lang niya tiningnan kung sino ba talaga siya. Talagang walang hiya. Madam, hindi talaga matitinag si Lu Yunting. Kahit gaano pa ka-sexy ang suot ko, ay hindi man lang niya ako tiningnan. Kahit anong paraan pa ang gamitin mo, ay kailangang mapalapit ka agad kay Lu Yunting para mahanap ang kanyang kahinaan. Masusunod po. Wow, ang taas naman ito. Bata, anong kailangan mo? Hinahanap ko ang tatay ko. Ano ang pangalan ng tatay mo? Tatawagan ni ate ang opisina niya. Lu Yunting. Lu Yunting. Anak ni tagapamahalang Lu, ang laki na niya. Hindi ba't hindi pa siya kinakasal? Itong batang babae na ito, nagsasabi lang siya ng kung ano-ano, at naniwala naman kayo. Si tagapamahalang Lu ang pinakamayamang tao sa Chongjing. Ang mga kamag-anak niya bakit naman magsusuot ng ganito kapobre? Kahit man lang maayos na damit ay wala siya. Probinsyana, lumayas ka na. Ang isang hampas lupang tulad mo ay hindi karapat-dapat na makita si tagapamahalang Lu. Tatay, Akala mo ba ganoon kadaling makita si tagapamahalang Lu? Umalis ka na rito. masamang babae. Paslit. Mukhang kailangan mong maturuan ng leksyon. Tigil. Tumigil kayo. Papa, You, bakit ka napunta rito? Hindi ba namamalik mata lang ako? Ngayon ko lang nakita na ganito kabait si tagapamahalang Lu. Ang batang ito anak ba talaga siya ni tagapamahalang Lu? Paano iyon mangyayari? Ang probinsya ng ito paano siya magkakaroon ng ugnayan kay tagapamahalang Lu? Papa, may sakit si Mama. Wala po kaming pambili ng gamot. I-check mo ang impormasyon tungkol sa nanay niya. Sagutin ang lahat ng gastusin. Masusunod po, tagapamahalang Lu. Yuyu, nakapunta ka na ba sa amusement park? Tara, dadalhin kita roon. Tagapamahalang Lu, ngayong 3:00 ng hapon may mahalaga pa po kayong pagpupulong. Hindi ba may ilang oras pa naman? Tara na. Yuyu, tulungan mo si mama na kumuha ng painkiller. Yuyu. Yuyu. Mami, pupuntahan ko si Papa. Ang isang anak sa labas ay hindi nararapat sa pamilyang Lu. At wala rin akong pakialam sa kanya. Pero ang batang ito ay isang kahihiyan sa pamilyang Lu. Hahanapin si Papa. Pupuntahan ni Yuyu si Lu Yunting. Kapag nalaman ni Yunting na si Yuyu ay anak niya, hindi maaari. Hindi ko pa nakikitang ngumiti ng ganito ang presidente. Nakita mo na ba? Noong nandito pa ang ginang, nakita ko silang naglalambingan sa harap natin noon. Tada. Salamat po, Tatay.
Yuyu, gutom ka ba? Tara, dadalhin kita para kumain ng masarap. Sige po. Tara na. Yuyu, bakit mo ako laging tinatawag na tatay? May maliit na pulang libro si Mama. Doon nakasulat. Sige, naintindihan ko na. Paghintayin mo muna sila sandali. Yuyu, pupunta na ako sa meeting. Dahan-dahan ka lang kumain. Ihatid mo siya pa uwi mamaya. Opo, tagapamahalang Lu. Hello? Mayroon bang batang babae na pumunta rito? Ako ang nanay niya. Sa loob ng 5 taon ay wala man lang babaeng lumalapit kay tagapamahalang Lu, kahit pa may anak siya. Siguradong sa dating asawa iyon ni tagapamahalang Lu. Bakit? Huwag mong sabihin gusto mong ipahiwatig na ikaw ang dating asawa ni tagapamahalang Lu? Tingnan niyo lahat, ang babaeng ito ay nagpapanggap na nanay ng anak ni tagapamahalang Lu. Nakakatakot ang kaputlaan ng mukha niya. Paano naman magkakagusto si tagapamahalang Lu sa ganyang uri ng tao? Halatang taga-probinsya lang siya. Walang hiya. Sa tingin ko ay isa ka lang sa mga babaeng gustong lumapit at sumama sa kama ni tagapamahalang Lu. Marami ng katulad mo. Isang hamak na probinsyana. Sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka? Lumayas ka. Gusto mo pang magpanggap, ha? Marami na akong nakitang babaeng katulad mo. Narito lang ako para hanapin ang anak ko. Aalis din ako kapag nahanap ko na siya. Nagpapakawa-awa ka pa. Bilisan niyo at kalad ka rin palabas ang babaeng ito. Kapag natapos na ang meeting ni tagapamahalang Lu at nakita ka niya rito, ay siguradong masisante kayong lahat. Hindi maaari. Hindi ko pa nahanap ang anak ko. Papasukin niyo ako para mahanap ang anak ko. Akala mo ba ay ganoon lang kadaling makapasok sa Lu Group? Amoy mahirap ka? Lumabas ka. Masamang babae. Huwag mong aawayin ang nanay ko. Ito ba talaga ang anak ni tagapamahalang Lu? Sa dating asawa ba niya ito? Pero, hindi ba patay na ang dating asawa ni tagapamahalang Lu? Ang tagal kong nag-ambisyong makaakyat. Para lang sa wakas ay makarating sa posisyong malapit kay Lu Yunting. Anong karapatan ng isang probinsya ng gaya niya na makipag-agawan sa akin? Mami, si Papa po. Qin Yuyu, hindi mo siya papa. Hindi rin ako ang sinasabing dating asawa ni Lu Yunting. Huwag ka na uling pupunta rito. Tara, uuwi na tayo. Sabi ko na nga ba, ang isang taong katulad mo ay hinding-hindi magiging dating asawa ni tagapamahalang Lu. At ikaw, batang probinsyana, nagawa mo pang magsinungaling na anak ka ni tagapamahalang Lu. Sinasabi lang iyon ng bata nang walang mali siya. Sa tingin ko, gusto mong landiin si tagapamahalang Lu pero nabigo ka. Kaya ginagamit mo ang batang ito para mapalapit sa kanya. Napakahusay ng diskarte mo. Ano pang tinatayo-tayo niyo riyan? Palayasin niyo na siya agad bago pa maabala si tagapamahalang Lu, kundi lagot tayong lahat. Sabi ko na nga ba kung bakit walang modo ang batang ito? Dahil pala sa nanay niyang katulad mo? Batang probinsyana, bilisan mo at sumama ka sa nanay mo na. Lumayas na kayo. Papa! Papa! Masaya akong makatrabaho ka. Masaya rin akong makatrabaho ka. Tuloy ka. Yuyu, bakit ka nandito? Papa! Ginoong Lu, ano ito? Kunin mo ito. Yuyu, ano ang pangalan ng nanay mo? Tagapamahalang Lu, nahanap ko na. Qin Yuyu ang pangalan ng batang ito. Siya ang tunay ninyong anak na babae. Ang pangalan ng nanay ko ay Qin Mingyue. Yuyu, nasaan ang nanay mo? Samahan mo akong hanapin siya. Nandoon po siya. Ikaw na hampas lupa ka. Bumalik ka na sa probinsya niyo. Yuyu. Mingyue, sa wakas ay nahanap na kita. Tagapamahalang Lu, ang babaeng ito at ang kanyang anak ay 2 manloloko lamang. May masama silang balak. Tumawag na ako ng pulis. Mukhang pagod ka na talagang mabuhay. Narinig mo ba? Ikaw na munting taga-bukid. Pagod ka na bang mabuhay? Ang lakas ng loob mong magpanggap na kamag-anak ni tagapamahalang Lu. Mukhang kailangan mo nang maturuan ng leksyon. Ang lakas ng loob mong sakta ng babae ni tagapamahalang Lu. Ano? Ang taga-bukid na iyan? Layas. Tagapamahalang Lu. Ahaw, ilayo mo siya sa paningin ko. Ilayo siya.
Yuyu. Talagang ikaw nga. 5 taon na. Talagang akala ko ay hindi na kita muling makikita. Mingyue, Hindi man lang kita kilala. Bitawan mo ako. sa wakas ay nahanap na kita. Hinding-hindi na kita papakawalan sa pagkakataong ito. Maari ka bang sumama sa akin pauwi? Hindi mo ba naiisip na ang mga sinasabi mo ay lubhang nakakatawa? Hiwalay na tayo. Ngayon ay 2 na lamang tayong estranghero. Kasalanan ko noon. Ngunit may dahilan ang lahat ng iyon. Pero wala na akong ganang makinig ngayon. Maghiwalay na lang tayo ng maayos. Mama, Sumama ka na kay mama pauwi. Mingyue, Hiniwalayan ba si tagapamahalang Lu? Sa hitsura ng babaeng iyon, mukhang nasaktan siya ng husto. 5 taon siyang hindi bumalik para hanapin si tagapamahalang Lu. Nangaliwa ba talaga si tagapamahalang Lu? Inabandona ang asawa at anak? Hindi naman siya ganoon. Wala ba kayong magawa? Tara na. ahaw. Sa loob ng 10 minuto, ihanda mo ang ilang mga bagay para sa akin. Ngayong alam kong buhay ka pa, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para makabawi sa iyo. Mama, saan po tayo pupunta? Malalaman mo rin mamaya, Yuyu. Mama, galit ka ba kay Papa? Asawa ko? Ang babaeng iyon, nakikipaglaro lang ako sa kanya. Huwag mong sabihin sa sobrang inosente mo ay iniisip mong ako na pinakamayamang tao sa lungsod ng Chongjing ay mananatili lang sa isang babaeng tulad mo? Hindi ito galit, kundi poot. Lu Yunting, galit ako sa iyo kung bakit. Naging ganoon ka kawalang puso noon. Yuyu, tara na. Mingyue? Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon, pwede ba? Maligayang pagbabalik sa tahanan, Ginang Lu. Ginang, ito ang inihanda ni tagapamahalang Lu para sa iyo bilang regalo sa inyong muling pagkikita. Sa ilalim ng pangalan ni tagapamahalang Lu, ang lahat ng shares sa Lu Group na tinatayang nasa 73%, pati na rin sa ilalim ng pangalan ni tagapamahalang Lu, ang ilang mga ari-arian at mga sasakyan at iba pa. Hindi ako ang tinatawag ninyong Ginang Lu. Ang mga bagay na ito ay hindi ko rin kailangan. Umalis na kayo. Mingyue, ito ang lahat ng maibibigay ko sa iyo. Hanggat handa kang bumalik, wala na akong ibang kailangan pa. Isa lamang akong laruan ni tagapamahalang Lu. Ano ang karapatan kong tanggapin ang mga bagay na ito? Mingyue, Pakiusap, huwag mo na akong gambalain at huwag mo na ring saktan ang anak ko. Kailangan mo ba talaga akong ituloy sa kamatayan? Mommy, si Daddy po. Huwag mo siyang tawaging daddy. Aalis na tayo. Ma, nawawala si Shuwen. Anong gagawin natin ngayon? Ang hangal na iyon. Ang paglalagay sa kanya sa tabi ni Lu Yunting ay para makahanap siya ng paraan na akitin ito o kaya ay makipagkasal pa nga para matulungan tayong makuha ang mga ari-arian. Sino mag-aakala na napaka-impulsibo niya? Karapat-dapat lang sa kanya ang mamatay. Binayaran ko ang guwardiya. Sabi niya ay bumalik na si Qin Mingyue kasama ang bata. Nagpadala na ako ng mga tao para mag-imbestiga. Siya? Hindi ba't patay na siya? Ma, anong gagawin natin ngayon? Habang nandyan siya, siguradong hindi tayo makakapagpadala ng kahit sino para akitin si Lu Yunting. Nilungpo ni Lu Yunting ang aking mga 25 taon na ang nakalipas, kaya papatayin ko ang pinakamahalagang si Qin Mingyue at ang kanyang anak para pagsisihan niya ito habang buhay. Mommy, Daddy, Yuyu, maging mabait ka. Huwag mo na siyang tawaging daddy. Mula nang sandaling nagdesisyon siyang huwag tanggapin ang bata, hindi na niya deserve na tawaging daddy. Kayo? Anong balak ninyong gawin? Kayo pala. Ang talas ng memorya mo. Ang galing mo ring magtago. Nagtago ka ng buong 5 taon. Kayo? Anong balak ninyong gawin? Anong gagawin? Gagamitin kita para sa isang deal. Bibigyan kita ng 30 minuto. Dalhin mo ang lahat ng ari-arian at kasunduan sa paglilipat ng shares ng Lu Group. Pumunta ka sa lumang bahay ng pamilya Lu. Kung hindi, asahan mong makikita mo ang bangkay ni Qin Mingyue. Ano ka mo?
Halika rito. Magsalita ka sa kanya. Masyado kang nag-iisip. Laruan lang niya ako. Hinding-hindi niya iyon gagawin. Papayag ako. Ibibigay ko ang kahit anong gusto nyo. Pero binabalaan ko kayo, kapag may mangyaring masama sa kanya, humanda na kayong mag-ina na mamatay. Ngayon, oras na para pagbayaran ang utang niyo sa akin. Noon dahil lang sa pagprotekta sa malanditang gaya mo, kaya naging lumpo ang mga binti ko. Pagkatapos ng transaksyon, ikaw at ang batang ito ay mamamatay na. Parang awa niyo na. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Tungkol sa nangyari noon. Wala siyang kinalaman doon. Sa akin na lang niyo ibuhos ang lahat. Nagmamakaawa ako sa inyo. Tumahimik ka. Pakiusap. Huwag niyo pong saktan ang anak ko. Mami! Mami! Xiao Jie, patayin ang maliit na salot na iyan. Sapat na si Qin Mingyue. Tigil? Hawak ko na ang mga dokumento sa paglilipat. Pakawalan niyo siya. Paano ba kita binalaan? Subukan mong hawakan siya at humanda kang mamatay. Tumigil ka sa daldal. Pirmahan mo ito. Kung hindi, papatayin ko ang munting batang ito. Sige. Liu Yunting, talaga bang kaya mong gamitin ang buong kayamanan mo para lang sa babaeng ito na taga-alaga ng baboy? Para sa kanilang mag-ina, wala akong hindi kayang isuko. Ihagis mo na rito, bilis. Yu, tumakbo ka na. You. Sinira mo na naman ang plano ko. Patayin siya. Mingyue. Huwag kang gagalaw. Mami? Mingyue. Mingyue. Patawad. Patawad, Mingyue. Ospital. Bilis. Sa ospital. Bilis. Mingyue. Bagamat na panatili ang buhay ni Binibining Qin, pero ang panganganak niya ay talagang nagpahina sa kanyang katawan at may mga iniinda siyang sakit nitong mga nakaraang taon. Sa sandaling ito, ay nasa bingit na siya ng kamatayan. Kahit ano pa ang maging kabayaran, kahit gaano pa kalaki ang magastos, kailangang maligtas si Mingyue. Mingyue. Liu Yunting, ang aming Mingyue ay naging tapat sa iyo. Pero paulit-ulit mo siyang sinasaktan. Tingnan mo ang anak ko. Tignan mo kung ano ang ginawa mo sa kanya. Nanay. Huwag mo akong tawaging nanay. Wala akong manugang na katulad mo. Nagmamakaawa ako sa iyo. Pakawalan mo na kami. Magpahinga na muna kayo. Aalis na muna ako. Papa, Yuyu. Gusto mo bang kuwentuhan ka ni Papa? Noong unang panahon, Master, hindi na masakit ang nararamdaman ko kailan ba ako makakaalis. Binibining Qin, nagbigay ng mahigpit na utos si Ginoong Lu na kailangang gumaling muna ng lubusan ng inyong katawan bago kayo makaalis. Liu Yunting, ano ba talaga ang pinaplano mo? Gusto mo ba akong saktan muli? nanay, tingnan mo. Bulaklak. Ibinigay ba ito sa iyo ni Liu Yunting? Pa? Yu. Ano ang sinabi sa iyo ni Mommy? Huwag ka nang tatanggap ng kahit ano sa kanya. Mami, may ikukuwento si Yuyu sa'yo. Anong kwento? Noong unang panahon, Yuyu, ang ibig mong sabihin, alam niya, na mamamatay ako kapag ipinanganak kita. Kaya ba niya gustong ipalaglag ang bata? Ginawa niya iyon para protektahan ako? Mami, sumama ka sa akin. Mami, bilisan mo.
Mingyue, huwag kang umalis. Patapusin mo muna ako. Ang lahat ng sinabi ni Yuyu ay pawang katotohanan. Oo. Ang ipanganak si Yuyu ay ang ikabubuhay ko. Pero ikamamatay mo. Kaya naman, Kaya nagdesisyon ka na lang mag-isa. At ikaw na ang pumili para sa akin. patawad, Mingyue. Napakatanga talaga ni Papa. Magsalita ka naman ng magaganda. Binibining Kin. Gusto ko sanang itanong sa iyo. Kung maaari ka bang maging Mrs. Luko muli? Ayoko nga. Ikaw ang pinakamayamang tao sa Chongjing. Kaya paanong ako lang ang magiging babae sa buhay mo? Ngayong araw lang, ipinamigay ko na ang lahat ng ari-arian ko. Ngayon, si Binibining Kin na ang pinakamayaman sa Chongjing. At wala na akong kahit isang pusing. Kaya naman, ako na dapat ang mag-alala. Kung si Binibining Kin ba ay mananatiling tapat sa akin. Sa huli, kailangan pa rin ni tatay na hangal ang tulong ko. Mrs. Lu, maligayang pagbabalik sa bahay. May tatay na si Yuyu.